Inihandog si Jesus sa templo. Dumating ang araw na maghahandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Isang pares ng bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kanya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na espiritu ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon nina Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinargan niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, "Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod, dahil natupad na ang pangako niyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa, dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi Hudyo na hindi nakakakilala sa iyo, at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, "Ang batang ito'y itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa kanya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao." Naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Phanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang-matanda na siya. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya nabiyuda. At ngayon 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo. Araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding iyon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nina Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa kanilang bayan sa Nazaret na sakop ng Galilea. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino, at pinagpala siya ng Diyos.